loves, welcome to our online Sunday school. I'm Ate Rafa and again, welcome. So ready na ba kayo to sing and dance, to hear the word, and of course, to memorize the memory verse and to do some craft? If you are ready, so bago yun, magpipray muna tayo. Lord, thank you for this day. Thank you for everyone that will participate sa gagawin namin ngayon. And I pray na marami kaming matututunan. In Jesus' name, Amen. So, let's start!
kids, happy Sunday. Today is the first Sunday of July and you are also celebrating your communion. Remember that communion is a celebration that we have together to remember what Jesus did for us on the cross. So his payment for our sins and also our being together as one family of God. So children, do you know that as a church, the reason why you go to church is so that you can gather together, bless one another. What else? Build each other up. Also, so that you can meet new friends. So it's very important that every Sunday you are able to go to church. Not only you, but you can also bring your family and your neighbors, whoever can come with you. Today, we're going to talk about an earthquake and a jailbreak. Sino dito nakaranas na ng earthquake? Try nga natin mag-play ng sound ng earthquake. So nakita natin, di ba? Yung pag-usapan natin ngayon is a story of Paul and Silas. It's a true story that we can see in the Bible. It talks about an earthquake and a jailbreak. Bakit ko sinabing jailbreak? So, after an earthquake, nagkaroon ng pag-open ng jail at paglaya ng mga prisoners. Pero bago yon, pag-usapan natin, paano ba napunta sa jail si Paul and Silas? Ano ba yung mga nangyari kaya sila napunta sa jail? Sino dito gusto nyong makulong? Siyempre, ayaw natin, di ba? Pero alam nyo ba na maraming believers, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa iba't ibang lugar. Actually, sa Pilipinas, hindi masyado. Pero sa iba't ibang lugar, maraming mga followers ni Jesus ang nakukulong dahil sa kanilang pag-share ng gospel at mag-share nila tungkol kay Jesus. So dito, sa Acts chapter 16, verse 16 to 34, si Paul and Silas ay tuloy-tuloy na nag-share ng word ni God sa mga tao. Nagpipreach sila ng gospel. At sa kanilang pagpipreach, nakita nila na maraming tao ang lumalapit kay Lord. So, sa paglapit ng mga tao kay Lord, isang araw ay may na-encounter silang isang babae na demon possessed. Or isang babae na actually hindi lang demon possessed. Meron siyang talento na galing kay Satanas. Ibig sabihin, ang ginagawa niya ay para siyang manghuhula. So kumikita ang kanyang mga amo dahil sa kanyang paghuhula para sa kanila. Ngayon, ang ginawa niya nung nakita niya si Paul and Silas ay sinusundan niya sila at sinisigaw niya sa mga tao na, "These men are servants of the Most High God and they come to tell you how to be saved." Paulit-ulit niya itong sinasabi sa bawat araw. Hanggang sa sabi ni Paul ay hindi na tama yung kanyang ginagawa. Kasi pwedeng nagiging cause ito ng gulo or ng isipin ng mga tao na hindi maganda ang ginagawa ni Paul and Silas. So dahil doon, pinuntahan siya ni Paul at sinabi na kinomand niya yung demon na mag-come out doon sa babae, doon sa girl. Sabi niya, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." At doon napalaya yung babae from demon possession. Kaya lang, nagalit ang mga amo ng babae. Bakit kaya? Kasi kumikita silang malaki dahil sa mga ginagawa niya para sa yung ginagawa niya. Yung mga tao nagbabayad para magpahula or magpasabi sa kanya. So dahil doon, nawalan ng
pera ang mga masters niya. So nagalit sila kay Paul and Silas at ang ginawa nila sa kanya ay grinab nila si Paul and Silas at hinatak nila, dinala nila sa kulungan. Pero bago nila dinala sa kulungan, tinawag nila ang mga tao para pagbabatuhin si Paul and Silas at pinagahampas ng mga soldiers or city officials si Paul and Silas. Puro sugat na sila. Actually, hindi lang ganyan yung nasa picture. Flag. Pag sinabi nating flag, isa sa mga naranasan yun ni Jesus Christ bago siya pinako sa cross. Yung pinalo siya ng ilang beses ng palo na yung ano ba yung latigo ba tawag? Yung panghampas na merong mga patusok-tusok. Kaya may mga sugat sila sa likod. Tapos, pagdala sa kanila sa kulungan, nilagyan ng kanilang paanan ng, ayan, stocks ang tawag dyan. Nakaklamp yung mga paa nila para hindi sila makatakas. Tapos nakatali din yung kanilang mga kamay ng matigas na bakal para chains, no? Para hindi sila makagalaw sa kamay nila. So nakaupo silang ganyan at napakahirap, no? Kasi they are preaching about Jesus Christ. They are doing something good. Pero people took it the wrong way and they did something bad to them. May tanong ako sa inyo mga bata. So meron ba kayong naranasan na may mga taong gumawa ng masama sa inyo? Ayan. So, maliban sa gumawa ng masama, willing ba kayo na mga times na pag nag-speak kayo tungkol kay Jesus Christ ay magsasuffer din kayo? Or meron din kayo mararanasan na rejection sa mga tao sa paligid nyo? Ganito kay Paul and Silas. Kahit na may rejection, kahit na may problema, kahit na may hinarap silang mga difficulty sa kanilang pagpipreach ng gospel, ay meron silang persigido o pagpupursige sa pagpapatuloy ng kanilang ministry. Pero ngayon na nasa kulungan na sila, wala pa silang magawa. So, syempre, nakakulong sila, nakatali sila, hindi nila alam gagawin at hindi lang sila nakatali, in pain pa sila. Sobrang sakit ng mga sugat na meron sila. Isipin nyo, pinulong lang sila. Syempre, hindi ginamot yung mga sugat nila. So sa tingin nyo ba magiging masaya si Paul and Silas? Magiging mapagpasalamat sila kahit na dumadaan sila ng matinding pagsubok? Okay. Totoo. So alam nyo ba na si Paul and Silas ay kumanta at nagpuri sa Panginoon habang nasa gabing-gabi na at sobrang lalim na ng gabi, sabi dito sa Bible, ay kumakanta sila at nananalangin. So they were praying and singing hymns to God. So alam niyo ba children na kahit na minsan parang wala tayong ibang magawa kung hindi mag-pray at kumanta para mag-worship kay Lord, ito pa rin ay napaka-importante. So habang kumakanta sila at nagpipray, naririnig sila ng ibang mga prisoners. At dahil doon, actually, biglang nagkaroon ng matinding earthquake at nasira yung foundation ng prison, bumukas yung mga pinto ng mga prisoner at nabasag yung mga, ayan, nagkabagsak-bagsak yung mga bato. Pati yung pinaka-ilalim or yung foundation ng prison ay nasira. So nakita natin dito sa picture na pwedeng tumakas na si Paul and Silas, no? Kasi parang galing kay Lord yung earthquake. Yan. So pwede silang mag-jailbreak kagaya sa mga napapanood natin yung mga tumatakas sa kulungan. Pero alam niyo ba, si Paul and Silas, hindi sila tumakas. Etong prison guard, natakot siya kasi sabi niya, nako, pag nawala lahat ng nakakulong dito, ako ang mananagot kasi ako ang bantay. Nako, anong mangyayari? Parang gusto niya nang magpakamatay dahil sa naranasan niya. Pero, sabi ni Paul and Silas, teka lang, hindi kami tumakas.
Huwag ka mag-alala. Hindi kami umalis. Nandito lang kami. Huwag mong patayin ang sarili mo. Kasi balak niya nang magpakamatay. At sabi niya dito ay, ayan. Ano po ang pwede kong gawin para maligtas? What must I do to be saved? So even the prison guard knows that Paul and Silas can share about what Jesus did or how they can be saved. And dahil doon, shinare ni Paul and Silas sa kanya kung paano siya maliligtas at buong pamilya niya nakarinig at lahat sila ay, sabi niya dito, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So habang nag-speak siya sa prison guard tungkol dito, nag-preach sila sa prison guard tungkol dito, at shinare nila yung word of God sa kanya at lahat ng kasama niya sa tahanan niya, sila ay naligtas. So after nun, inalagaan sila ng jailer, ginamot yung mga sugat nila, at immediately siya at ang buong pamilya niya ay nabaptize. At sila ay lahat nag-rejoice, nagpasalamat sa Panginoon dahil nakilala nila siya. So kayo ba? Willing ba kayo na manalangin at kumanta para sa Panginoon during the times that you are having hard times? Okay. So, ayan. So, if you are having hard times, you must pray, you must sing to God. And kagaya ni Paul and Silas, hindi sila tumigil na mag-share about sa word ni God. Why do you think Paul and Silas were in prison? Bakit ba sila kinulong? Kinulong sila dahil sa pag-preach nila ng gospel. Naging dahilan lang na natigil yung business nung mga masters nung demon-possessed girl. Pero maliban doon, ayaw talaga nila na mag-spread about kay Jesus si Paul and Silas. Kasi nagbibring ito ng kagalingan sa mga tao, nagdadala ito ng peace sa kanilang pag-iisip. At ayaw din nila na na-challenge sila kasi pwedeng makontra ang gawa ng kaaway dahil sa pag-preach nila ng word. Yan. So, sa kwento na to at sa true story na ito ni Paul and Silas, natutunan natin na dapat magpatuloy tayo na maglingkod kay Lord even when it's hard. Ayan. And kapag meron tayong pain and suffering habang sinusunod natin si Lord, pwede tayong kumanta at magpuri sa Panginoon. And lastly, gagamitin ni Lord ang kanyang miracle para iligtas tayo sa kapahamakan at tulungan yung mga ibang tao na makakilala kay Lord. Dahil sa pamamagitan ng pagmamahal ni Lord, gusto niyang maranasan ng lahat ng tao ang kaligtasan. Amen? So, let us pray. Lord Jesus, thank you for the story of Paul and Silas. Thank you for teaching us to continue to obey you even when it's hard. Help us, Lord, to be loving towards other people by preaching the word of God to them, by sharing it to our friends, and by bringing them to church so that they can know you. Help us to be strong when we are facing difficult times and to pray and sing praises to you so that we can get closer to you and we can find comfort in your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So yan, children, if you have time with your teacher, pwede nyong itry i-drama itong nangyari sa earthquake and jailbreak. And then, i-memorize nyo din yung memory verse natin for today. God bless. Hi kids! I am Kuya Wajo and I am Manuel. And our memory verse is from Colossians 3 verse 15. Let us read it and let the peace of God rule in your hearts.
Colossians chapter 3 verse 15. Manuel, let us read it one more time. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of God rule in your heart. Colossians chapter 3 verse 15. Once again, Colossians 3 verses 15. And let the peace of God rule in your heart. Colossians 3 verse 15. Okay, kids, that's our memory verse for today. I hope you recite and memorize it and share it to your friends. Bye! Here I am, I've come to find you. Here I am, to see your grace, to bring to you an offering. I had to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Here I am. I've come to thank you. Here I am, a life you changed. Because you gave your life for me, you crucified your son for me. How can I do anything but praise? I praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God. You are Lord. You are all I'm living. Yun. Thank you everyone for participating sa Sunday School natin ngayon. And see you again next Sunday. Bye!